Punta na tayo ngayon sa mga huling bagay na nagdudulot ng issue sa isang relasyon. Yung susunod ay unsupported partner. Another common relationship problem occurs when a partner is unsupported of goals and interest. Sa isang relasyon, kailangan na nagsusuportaan tayo. Kung merong goal yung isa, suportahan natin. Huwag tayong nega palagi sa kanyang goal sa buhay. Yung gusto niya. When you are in a relationship, you want to treat your partner like they can be whatever they can be. So, dun sa bagay na yon, kailangan na kung ano yung magandang gusto ng partner mo, dapat nandun ka upang suportahan siya. Huwag mo siyang pigilan except for valid reasons. And you want them to follow their dreams. And will do anything you can help to support them along the way. And you expect the same in return. So, gusto nating suportahan tayo. Hindi naman tayo sumusuporta sa kanya. So, wala rin. So, again, kailangan nating suportahan yung partner natin o yung spouse natin sa goal, sa dream niya, upang nang sa ganun, mas magiging harmonious yung relationship natin, or yung relationship niyo ng jowa mo. So, yun. And then, susunod dyan ay not enough time spent alone. Some of the common relationship problems involve not spending enough time alone together. Pwede nating iwanan muna yung mga bata, go along together, lumabas together, and then para magkaroon ng ma-unwind kayong dalawa, mas marirenew yung samahan nyo bilang mag-asawa. Another thing is boredom. Nababagot ka. Minsan isa rin yun sa nagdudulot ng issue kung ikaw ay nababagot. Being with the same person for many years can seem to take the spark out of your union. So, bored ka dahil minsan siya na lang palagi ang kasama mo. Natural naman yun. Natural yun na kayo lang talaga magsasama. Hindi mo pwedeng marami silang kayong magsasama. So, kailangan mong tanggapin na ang samahan kapag ka nag-unite na kayo ay pangmatagalan yan, pang forever yan, hanggang kamatayan yan, Kaya wag kang mabagot, you take it as a treasure, you take it as happiness, yung pagsasama nyo, na kayo lang dalawa, So, kung nararamdaman mo yun, you can reverse this thing, pwede kang maghanap ng ibang ways to connect to your partner, and look for new things to do together, like mag-travel kayo dalawa, ang tawag dyan, rides, joyride, ganon, kung saan mas kayo, mas napapasaya nyo yung mga sarili nyo together, Ito ay tumutulong sa inyo to improve your bond, bilang mag-asawa. And then the next is sexual intimacy. This is an expression of love, one way of expressing our love to our partner, and this must be maintained, So marami yang naghihiwalay dahil dyan, kaya narapat lang na alagaan yung bagay na yan. That is a private matter and should be decided or talked about together, as a couple. But sa mga teenagers, hindi pwede yan, baka magjojowa kayo dyan, magpakasal muna kayo. And then the anger habit. So anger is one short letter word for danger. Ano ibig sabihin?
Kapag nagalit ka, no, susunod yan, danger na. No? Bakit? Magkakaroon na kayo ng away, magkakaroon kayo ng masidhing galit sa isa't isa, no? Nagdudulot ng issue sa isang relasyon, no? Kaya nga, sabi ko, mahalaga yung pagpapatawad, no? Kapag nagagalit na yung isa, no, huwag nating dagdagan, no? Kung valid naman yung reason niya, no? Huwag ka nang gumatong, no? Hayaan mo siyang ilabas niya yung galit niya, ilabas niya yung frustrations niya. Yung mga misis natin, normal lang yun sa kanila na dahil nasa bahay sila, maraming iniisip yan. Kapag nagagalit sila, we need to employ a maximum tolerance towards our wives, no? Bilang husbands, kailangan natin silang intindihin, no? Unawain. Dahil maraming iniisip, minsan stress yan, depress yan. Kapag nagsasalita yan, wag mo nang sagutin. Makinig ka lang. Hindi ka naman sinasaktan physically. Pakinggan mo sila kung ano yung mga hinaing nila. And they will, when you listen as husband, you will feel, they will feel, she will feel your love. Mararamdaman niya na mahal mo siya kung hindi mo siya sinasagot ng pagalit o ano. Mas mararamdaman niya lang mahal natin sila, no? And ako in the early of our marriage, nagkakaroon kami ng mga disagreements, no? As husband and wife, and we learn a lot from it, and natutunan namin na yung fighting, yung anger, yung mga disagreements, no, ay hindi sila nagmamatter, no. What matters most is love. Never let a problem to be solved become more important than a person to be loved. And last but not the least, ito yung not consulting each other. Kapag hindi natin konsulta yung kapares natin sa mga bagay, magkakaroon ng issue yon. Bumili ka ng isang bagay, hindi mo kinonsulta yung asawa mo, iperang usapan yun eh, no? So magkakaroon ng issue ngayon. May ginawa kang hindi mo isinangguni sa asawa mo, magkakaroon kayo ng away at saka issue. So, narapat lang na sa lahat ng bagay na kailangan ng consultation, pag-usapan. So, yun lang, no? Yung series natin sa 10 common causes of relationship issues.